Mga kaibigan, ipagpalagay ninyong may hawak kayong mapa ng Timog Amerika at markahan ninyo ng pula ang lahat ng bansang may ugnayang diplomatiko sa kabilang bayan, China. Ano ang inyong makikita? Ang tanawing iyon ay sapat nang magdulot ng matinding pagkagulat. Maging ang malawak na teritoryo ng Brazil, ang pahabang hugis ng Chile o ang Argentina sa Pampas, ang kulay pulang ito ay halos tumatakip sa buong kontinente ng Timog Amerika. Paglipat ng konteksto, ang Pilipinas, isang maliit na kapuluan, ang nagsasalita. Ang rehiyon na ito ay hindi lamang pinakamahalagang pinagmumulan ng balatong, soybeans, at mayaman din sa yamang mineral. Sa nakalipas na 20 taon, halos na impluwensyahan ng kabilang bayan ang buong Timog Amerika dahil sa kanilang malaking pangangailangan sa merkado at malakihang pakikipagtulungan sa infrastruktura. Kahit ang mga bansang dati ay may magandang ugnayan sa atin, ay nagpalit ng paninindigan dahil sa malaking benepisyong pang-ekonomiya. Gayunpaman, sa halos iisang kulay pulang mapa na ito, may isang maliit na bansang landlocked na nananatiling matatag, tulad ng isang matigas na pako na hindi nagbabago ng kulay. Ang bansang ito ay ang Paraguay. Ito ang nag-iisang bansang kaibigan ng Pilipinas sa kontinente ng Timog Amerika. Mula sa pananaw ng pandaigdigang estratehiya, ito ay walang dudang isang mahalagang bahagi ng larawan para sa Pilipinas. Kapag binanggit ang Paraguay, ang unang impresyon ng marami ay, yung bansang nag-export ng baka sa atin? O, mas direkta pa. Bakit nila tinalikuran ang malawak na merkado ng 1.4 bilyong tao at piniling makipag-ugnayan sa maliit na kapuluan na tulad ng Pilipinas? Sa katunayan, ang ganitong mga katanungan ay palaging umiiral sa loob ng Paraguay. Mahalagang maunawaan na ang Paraguay ay isa sa mga pangunahing nag-export ng balatong at baka sa mundo. Nakikita ng mga magsasaka sa Paraguay ang kanilang mga kapitbahay sa Brazil na kumikita ng malaki sa pagdadala ng balatong sa kabilang bayan at ang mga negosyante ng baka sa Argentina na madaling nakakapasok sa merkado ng silangan. Ang mga magsasaka at nag-aalaga ng baka sa Paraguay ay natural na nainggit. Paulit-ulit silang nagbigay ng pressure sa gobyerno at nagkaroon pa ng mga street demonstration na nananawagan para sa pagtalikod sa ugnayan sa Pilipinas para sa kapakinabangan ng ekonomiya. Ito ang totoong sitwasyon na kinakaharap ng Paraguay. Sila ay parang isang nag-iisang naninindigan na napapalibutan ng mga kapitbahay na biglang umasenso. Araw-araw ay kailangan nilang harapin ang malaking tukso at panloob na pag-aalinlangan. Kaya, ang tanong ay, kung napakalaki ng benepisyo at napakalalim ng tukso, bakit sa loob ng maraming taon ay hindi nagbago ng paninindigan ang Paraguay? May nagsasabing ito ay dahil sa moralidad at mayroon ding nagsasabing ito ay dahil sa tulong na ibinibigay ng Pilipinas. Ngunit kung susuriin natin ng mas malalim ang ugnayang ito, makikita natin na hindi ito simpleng maitutumbas ng tulong pinansyal. Sa internasyonal na komunidad na nagpapahalaga sa lakas, mahirap na magtagal ang emosyon. Ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang Paraguay sa ugnayan nito sa Pilipinas ay dahil naunawaan nila ang mas malalim na batas. Ang paggaya sa mga kapitbahay na nagbebenta ng yaman sa kabilang bayan ay tiyak na magdudulot ng mabilis na kita, ngunit ito ay nangangahulugan ng pag-ubos ng yaman at ang presyo ay palaging nasa kamay ng bumibili. Kung pipiliin naman nilang makipagtulungan sa Pilipinas, bagamat mas maliit ang sukat ng merkado, ang iniaalok ng Pilipinas ay isang mahalagang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Ano ba talaga ang ibinibigay ng Pilipinas? Hindi ito pagmimina o pagbili ng balatong, kundi ang pagtuturo ng pamamaraan upang matulungan silang magbago mula sa isang bansang agrikultural na umaasa sa export ng hilaw na materyales patungo sa isang matalinong bansa na may high-tech na talento at modernong sistema ng kalusugan. Ito ang praktikal na pagpapakita ng sinaunang kasabihan. Huwag mong bigyan ng isda, kundi turuan mo siyang mangisda. Matapos suriin ang maraming impormasyon, ang ginagawa ng Pilipinas sa Paraguay ay talagang kahanga-hanga. Ang ginagawa natin ay hindi pagtatayo ng mga gusali o proyekto, kundi ang pagtulak ng isang malalim na pagbabago sa kapasidad ng bansa. Dinala natin ang buong sistema ng edukasyon, pang-teknolohiya at kolehiyo ng Pilipinas sa Timog Amerika at matagumpay nating inilipat ang world-class na sistema ng impormasyong medikal ng Pilipinas sa mga lokal na ospital. Alam na alam ng matataas na opisyal ng Paraguay
Ang pagsunod sa kabilang bayan ay maaaring magresulta sa Paraguay na manatiling taga-supply lamang ng hilaw na materyales. Subalit, ang pakikipagtulungan sa Pilipinas ay nagbibigay ng pag-asa na maging sentro ng inobasyon ng Timog Amerika. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nila tinitindigan ang napakalaking pressure at tinatanggihan ang tukso ng bilyon-bilyong dolyar. Gayunman, kung ang tapang na ito ay nananatili lamang sa antas ng kasunduan ng gobyerno, ito ay magiging marupok at madaling mahuhugasan ng agos ng pera. Ang talagang nagbubuklod sa dalawang lugar ay hindi isang piraso ng papel, kundi ang mga makatotohanang benepisyo na tumatagos sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang benepisyong ito ay hindi mo kailangang hanapin sa mga dokumentong diplomatiko. Ito ay umiiral sa eksena ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kapag nagtutulak ka ng shopping cart sa supermarket o tumitingin sa seksyon ng karne, pakitandaan ang mga vacuum-sealed na frozen beef na may tatak na produkto ng Paraguay. Kapag kinuha mo ito, huwag lang ang presyo ang tingnan. Ang piraso ng karne na hawak mo ay hindi lamang protina, isa itong tahimik na balota. Ito ang boto ng mga magsasaka ng baka sa maliit na bansang landlocked na iyon sa Timog Amerika na, sa ilalim ng malaking tukso ng pagpapalit ng yaman sa dolyar, ay pinili pa ring makipagkamay sa Pilipinas. Ang karne na ito ang simula ng kwentong ito na tila labag sa lohika na nagaganap sa layong 20,000 kilometro. Bakit ganoon ang paglalarawan? Dahil sa Paraguay, mas marami ang baka kaysa sa tao. Ang industriya ng pag-aalaga ng baka ang vena ng kanilang ekonomiya at ang bumibili ng kanilang baka ang pinakamahalagang customer. Sa mga nagdaang taon, ang mga kalapit bansa ay nag-export ng napakalaking dami ng baka sa kabilang bayan. Hindi ba nag-aalala ang mga magsasaka ng Paraguay? Ang sagot ay, pinapangarap nilang maibenta ang kanilang baka sa merkado na may 4.4 bilyong consumer. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit panapanahon ay may mga panawagan sa loob ng Paraguay na muling suriin ang kanilang ugnayang panlabas. Sa madaling salita, kapag hindi maganda ang bentahan ng baka, isinasaalang-alang nilang magpalit ng kasosyo. Sa kritikal na panahong ito, paano tumugon ang Pilipinas? Hindi na tayo gumamit ng lumang paraan ng cash diplomacy na direkta ngunit hindi nagtatagal. Pinili natin ang mas matalino at business logical na estratehiya. Ang pagbubukas ng ating merkado at pagpapalalim ng ugnayan sa pamamagitan ng kalakalan. Ang Pilipinas ay nagbigay ng malaking pagbawas sa taripa at nagbigay pa nga ng zero tariff sa baka ng Paraguay. Hindi ito isang one-sided aid, kundi isang matalinong win-win na kooperasyon. Ang mga Pilipino ay mahilig sa baka, ngunit limitado ang produksyon sa bansa at umaasa tayo sa import. Kung kailangan nating bumili, bakit hindi ang produkto ng kaibigan ang bilhin? Kaya, sa loob lamang ng ilang taon, ang Pilipinas ay naging pangalawa sa pinakamalaki at sandali pa ay naging pinakamalaki na export market ng baka ng Paraguay. Ito ay isang napakalaking pagbabago sa datos. Ibig sabihin, kapag nag-aalala ang mga magsasaka ng Paraguay na matambak ang kanilang mga produkto sa daungan, ang mga consumer ng Pilipinas ang tumutulong sa kanila na maresolba ang inventory sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan sa pagbili. Bawat slice ng baka na kinakain ay nagpapadala ng mensahe sa mga rancher ng Paraguay. Huwag kayong mag-alala, kung hindi kayo mabili dito, may bumibili roon. Ang inyong kaibigan, ang Pilipinas, ay sumusuporta sa inyo sa pamamagitan ng tunay na aksyon. Gayunpaman, kung ang ugnayan ay mananatili lamang sa antas ng pagbili at pagbebenta, mananatiling marupok ang pundasyon nito. Sa totoo lang, ang 23 milyong consumer ng Pilipinas ay hindi kayang tapatan ang 1.4 bilyong tao ng kabilang bayan. Kung pagbili lang ang labanan, tayo ay mapag-iiwanan. Kaya, ang tunay na focus ng Pilipinas sa Paraguay ay hindi sa kalakalan ng baka, kundi sa palitan ng halaga. Binibili namin ang inyong baka, ngunit ang kapalit namin ay ang agricultural na teknolohiya ng Pilipinas na may kakaibang kalamangan na hindi mabibili ng pera. Ito ang nagdudulot sa dalawang mula sa wala tungong mayroon na tagumpay ng Pilipinas sa Paraguay. Una, tungkol sa mga bulaklak, at pangalawa, tungkol sa isda. Una, ang tungkol sa floriculture, pag-aalaga ng bulaklak. Marahil ay hindi ninyo alam, ang klima ng Paraguay ay napakaangkop para sa paglaki ng orchidea, orchids, ngunit dahil sa kakulangan ng teknolohiya,
ang lokal na orchid ay parang damo lamang dati. Nang dumating ang Philippine Agricultural Technical Team, hindi sila kaagad nagtanim, kundi nagtayo muna ng sterile laboratories at nagsimula ng tissue culture. Isipin ninyo ang eksena. Ang mga Pilipinong eksperto na nakasuot ng white gown ay naghihiwa ng maliliit na tissue mula sa isang dahon ng orchid sa ilalim ng microscope at inilalagay ito sa isang espesyal na culture medium. Pagkatapos ng ilang linggo, ang maliit na tissue na iyon ay nagbubunga ng libu-libong parehong orchid seedlings. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng lighting at temperature control na teknolohiya, tinuruan ng Philippine team ang mga lokal kung paano palabasin ang bulaklak sa mga tiyak na petsa tulad ng Mother's Day at Valentine's Day na nagpapataas ng halaga nito. Ngayon, ang orchid ng Paraguay ay nagbago na mula sa damo patungo sa pink na ginto na lumilikha ng foreign exchange. Pangalawa, tungkol sa aquaculture, pag-aalaga ng isda. Bilang isang bansang landlocked, ang pagkain ng isda ng mga tao sa Paraguay ay mas mahirap pa kaysa sa pagkain ng baka. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, pinili ng mga eksperto ng Pilipinas ang isang high-value na katutubong isda sa lugar. Dinala ng mga eksperto ng Pilipinas ang kanilang pinagkakadalubhasaan sa hormonal induction at artificial insemination. Madalas, nagbabantay sila ng ilang araw sa tabi ng fish pond habang naghihintay ng ovulation ng isda na tinitiis ang kagat ng lamok. Nang ang unang batch ng artificially hatched fish fingerlings ay lumangoy sa tubig, niyakap ng mga opisyal ng fisheries ng lokal ang mga Pilipinong eksperto at umiyak sa tuwa dahil ito ay tanda na ang industriya ng isda ng Paraguay ay tumalon na mula sa sinaunang paraan ng pangingisda patungo sa modernong panahon ng aquaculture. Mga kaibigan, napansin ba ninyo na lahat ng ginagawa ng Pilipinas sa Paraguay, maging sa pagbili ng baka o pagtuturo ng teknolohiya sa bulaklak at isda, ay sumusunod sa isang mahalagang lohika? Hindi tayo nagbibigay ng one-sided aid, kundi nagtutulak ng two-way na pag-angat ng kapasidad. Ang mga politiko ay maaaring magbago ng paninindigan dahil sa interes, ngunit ang mga tao ay maaalala kung sino ang tumulong sa kanila na dagdagan ang kanilang kita at nagpayaman sa kanilang hapagkainan. Ito ay nagpapakita ng sinseridad at karunungan ng Pilipinas. Gayunpaman, kung iisipin na ang kapasidad ng Pilipinas ay limitado lamang sa agrikultura, ito ay nangangahulugang minamaliit ang lakas ng bansang tech-driven na ito. Ang agrikultura ay batayan lamang na naglalayong lutasin ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Pagkatapos tiyakin ang batayang pamumuhay, naglatag ang Pilipinas ng mas malalim na hakbang sa Paraguay. Ang layunin ng hakbang na ito ay hindi ang lupa, kundi ang pagpapaunlad ng tao. Upang matulungan ang kasosyo nating ito sa Timog Amerika na makamit ang pangunahing pagbabago, nagdesisyon ang Pilipinas na magtayo ng isang natatanging unibersidad doon. Hindi ito basta-basta na institusyon o pagpopondo lamang sa pagtatayo ng mga gusali. Ito ang unang pagkakataon na dinala ng Pilipinas ang buong sistema ng vocational at higher engineering education na ipinagmamalaki natin sa Timog Amerika. Marahil ay hindi ninyo alam, ang Paraguay ay isang bansang napakabata ang populasyon. Sa mga lansangan ng Asunsyon, ang kabisera, makikita mo ang mga kabataan. Ipinapakita ng datos na halos 70% ng populasyon ng Paraguay ay nasa edad 25 pababa. Ito sana ay isang malaking demographic dividend at puwersa sa pag-unlad ng bansa, ngunit sa kasamaang palad, ang makina na ito ay hindi gumana ng matagal. Ang dahilan ay ang pagkahuli sa edukasyon. Bagamat may malaking young labor force, karamihan ay nagtatrabaho lamang sa pagtatanim ng balatong o pag-aalaga ng baka. Kapag sinubukan ng bansa na itulak ang industrialisasyon, magtayo ng malalaking tulay o paunlarin ang industriya ng impormasyon, hirap silang makahanap ng mga engineer na kayang gumawa ng blueprint o magsulat ng program. Ang ginawa ng Pilipinas ay hindi nagpadala ng construction team, kundi sinabi sa Paraguay, "Kung kulang kayo sa engineer, kami mismo ang magpapalaki ng inyong sariling talento diyan." Noong 2018, naisakatuparan ang matapang na proyektong ito. Nagpadala tayo ng mga propesor mula sa mga nangungunang technical university ng Pilipinas upang magturo doon. Isipin ninyo, isang grupo ng mga propesor na sanay mag-research sa mga laboratorio sa Pilipinas ay dumating sa classroom sa Timog Amerika na humaharap sa mga estudyanteng Latin na umiinom ng mate. Ito mismo ay isang malaking hamon. Ang mga pamantayan sa pagtuturo ay napakahigpit.
gamit ang full English na pagtuturo adaptasyon ng Pilipino, maaaring full English o Filipino, English na may high standard. At ang curriculum ay ganap na nakabatay sa mga pamantayan ng engineering ng Pilipinas, kabilang ang calculus, fluid mechanics, at iba pa. Sa simula, maraming estudyante ng Paraguay na sanay sa ibang paraan ng pag-aaral ang nahirapan at marami ang gustong mag-quit dahil sa pressure. Ngunit nagpakita ang mga Pilipinong propesor ng kanilang pambihirang meticulousness at pasensya. Nagtuturo sa umaga at nagbibigay ng karagdagang tutorial sa gabi at hands-on na pagtuturo. Ang pinakanatatanging bahagi ay ang exchange program. Pagkatapos, kumumpleto ng foundation courses sa Paraguay. Ang mga estudyante sa ikatlo at ika-4 na taon ay dumiretso sa Pilipinas para mag-aral. Nang unang tumapak ang mga taga-Paraguay na ito sa mga laboratorio ng Philippine Technical University at makita ang mga precision machine tools, at nang bumisita sila sa mga industrial park sa Pilipinas at makita ang mga semiconductor factory na gumagana 24/7, ang shock na kanilang naramdaman ay disruptive. Isang estudyante ng Paraguay ang emosyonal na nagsabi, "Dati, akala ko malas lang kami kaya mahirap ang bansa. Nang dumating ako sa Pilipinas, naintindihan ko na sa pamamagitan ng teknolohiya at karunungan, ang isang maliit na isla na walang yaman ay talagang magiging center ng mundo." Ngayon, ang unang batch ng mga nagtapos ay bumalik na sa Paraguay at sila ay mataas na hinahangad na talento sa local job market. Ang ilan ay pumasok sa government public sector. Ang ilan ay sumali sa mga multinational tech company. Ang mga kabataang ito ang magiging engineers ng future industrial development ng Paraguay. Ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay hindi batay sa transaksyon ng pera, kundi sa isang taos-pusong master-student relationship. Isipin ninyo, pagkatapos ng 20 taon, kung ang Secretary of Transportation, Secretary of Science and Technology ay mga nagtapos sa Philippine-Paraguay Tech University, gaano katatag ang posisyon ng Pilipinas sa Timog Amerika? Ang kabilang bayan ay maaaring maimpluwensyahan ang ilang politiko, ngunit hindi nila mabibili ang social middle class na ito na pinanday ng edukasyon ng Pilipinas. Ito ang pinakamataas na antas ng talent diplomacy. Ngayon, ang mga tao sa Paraguay ay hindi lamang marunong kumita mula sa orchid at isda, kundi may mga engineer na rin sila na kayang magtulak ng konstruksyon. Gayunpaman, may isa pang problema sa bansang ito na nagdudulot ng matinding hirap sa mga tao na hindi kayang lutasin ng pera, ang sistema ng kalusugan. Ilang taon lamang ang nakalipas, kung pupunta ka sa General Public Hospital sa Asuncion, aakalain mong mayroong isang malungkot na pagtitipon doon. 3:00 ng umaga, bago pa sumikat ang araw, may mahabang pila na sa labas ng ospital. Sa pila, may mga ina na may dalang bata na may lagnat, matatanda na may tungkod, at mga buntis. Nagmamadali sila hindi para bumili ng sale items, kundi para lamang makakuha ng limited number ng queue ticket na inilalabas araw-araw. Dahil sa kawalan ng computer system, lahat ng medical records ay handwritten. Karamihan sa oras ng doktor ay ginagamit hindi sa diagnosis, kundi sa paghahanap sa tumpok ng papel, sinusubukang hanapin ang mga nakaraang tala ng pasyente. Kung hindi sinasadyang nawala ang record, nakaraniwan doon, ang pasyente ay kailangang dumaan muli sa consultation at tests. Mababa ang efficiency, matagal ang paghihintay, at nasasayang ang resources. Ito ang matagal ng problema ng sistema ng kalusugan ng Paraguay. Nakita ng Pilipinas na may world-leading na medical information system, ang hirap ng mga tao at nagdesisyon itong tumulong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tayo nagbigay ng ambulansya o nagtayo ng bagong gusali. Nagdesisyon ang Pilipinas na bigyan ng Paraguay ng isang impalpable na regalo na makapagpapanumbalik ng sigla sa buong sistema ng kalusugan, ang Medical Information System. Ito ang sukdulan ng software power ng Pilipinas. Upang maisakatuparan ang misyon na ito, isang grupo ng mga Filipino IT engineers ang naglakbay sa malayo at nagtungo sa Paraguay. Mayroon silang napakahirap na misyon. Hindi lamang nila kailangang ganap na i-translate ang complex system na mature na sa Pilipinas na may Chinese, English interface sa Spanish, kundi kailangan din nilang gawin itong gumana sa ilalim ng mahihirap na kondisyon ng madalas na network interruption at lumang computer equipment. Hindi lang ito technical skill test, kundi isang matinding physical labor din. Ang mga engineer ng Pilipinas ay walang tigil sa pagsusulat ng code,
pag-setup ng server, at pagpunta sa pinakamalalayong health center sa Paraguay upang turuan ang mga nurse na hindi pa nakakahawak ng mouse kung paano mag-input ng datos at gumamit ng computer sa pag-i-issue ng reseta. Noong 2019, opisyal na inilunsad ang sistema at nagsimulang lumitaw ang mga miraculous effect. Ang Q-ticket na kailangang pilahan ng 5 o 6 na oras para makuha ay maaari nang makumpleto sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang mobile application o self-service machine. Ang doktor na gumugugol ng 10 minuto sa pagsulat ng medical record ay kailangan na lamang ng ilang keystroke ngayon at ang allergy history at vaccination record ng pasyente ay malinaw na lumalabas. Narinig ko ang isang napakagandang kwento. Isang matandang lola na nakatira sa isang bayan sa loob ng maraming dekada ay kailangang magpuyat sa ospital bawat buwan para lamang kunin ang kanyang gamot sa high blood pressure. Nang una niyang naranasan ang automated dispensing system na tinulungan ng Pilipinas, hawak niya ang supot ng gamot at tumayo ng matagal sa lobby. Tinanong niya ang isang kawani, "Ito na ba? Hindi ko na kailangang maghintay hanggang umaga?" Matapos ang kumpirmasyon, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng Pilipinong kawani at tumulo ang luha. Sinabi niya, "Salamat. Ibinalik ninyo ang oras ko para makauwi ako at mayakap pa ang aking mga apo. Ito ang tao sa loob ng teknolohiya." Ngayon, ang Medical Information System na binuo ng Pilipinas ay sumasaklaw na sa halos 200 health institutions sa buong Paraguay na nagbibigay ng medical services sa mahigit milyon-milyong tao taon-taon. Ito ay hindi lamang isang sistema, kundi isang malaking invisible health safety net. Isipin ninyo, bilang isang ordinaryong mamamayan ng Paraguay, maaring hindi mo alam kung sino ang pinuno ng Pilipinas, ngunit bawat check-up, pag-register, at pagkuha ng gamot, ginagamit mo ang software na binuo ng mga Pilipino at tinatamasa ang benepisyo na dala ng mga Pilipino. Ang impluensyang ito, na tumatagos sa bawat minuto ng pang-araw-araw na buhay, ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng kabilang bayan kahit gaano pa kalaki ang pera na ilagay nila sa pagtatayo ng mga gymnasium. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng fragment na ito, makikita natin na ang binuo ng Pilipinas sa Paraguay ay hindi isang marupok na cash diplomacy, kundi isang komprehensibo, three-dimensional na ecosystem ng kooperasyon at pag-unlad. Gayunpaman, sa sandaling naisip natin na matatag na ang ugnayang ito, ang pabago-bagong sitwasyong internasyonal ay muling nagtulak sa maliit na bansang landlocked na ito sa crossroads ng kapalaran. Ang kabilang bayan ay gumagamit ng kalakalan ng balatong upang makakuha ng bilyon-bilyong dolyar na mga proyekto ng high-speed rail at port. Ang marahas na tukso na ito ay kumalat na parang lason sa mga politiko at negosyante ng Paraguay. Sa harap ng ganitong lantad na pag-atake ng interes, anong uri ng paghihirap at pagpupunyagi ang nararanasan ng mga decision maker ng Paraguay? Kaya ba talaga nilang pigilan ang baha ng pera na tila tsunami? Ang struggle na ito ay hindi matigas na salita sa mga diplomatic document, kundi ang totoong pag-aalala at anxiety na umiiral sa pinakamagagandang club sa Asuncion. Doon, madalas na nagtitipon ang isang grupo ng mga taong may malalim na kunot sa noo. Sila ang mga soybean giant at beef magnate na kumokontrol sa vena ng ekonomiya. Para sa kanila, bawat pagsikat ng araw ay may kasamang matinding pagkabalisa. Tumitindig sila sa tabi ng ilog Paraguay. Pinapanood ang mga barge na puno ng balatong na papunta sa Atlantic Ocean, ngunit may lihim na sakit sa kanilang loob. Ang dahilan? Alam nila na kung ang balatong na ito ay direktang mapupunta sa World Factory na may 1.4 milyong tao, ang presyo ay maaaring dobleng maging triple at ang sales volume ay maaaring 10 beses kaysa ngayon. Ito ang totoong hirap na kinakaharap ng Paraguay. Sa nakalipas na 20 taon, tila nanalo sa lottery ang Timog Amerika. Ang kalapit na Brazil at Argentina ay nakaranas ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pag-export ng malaking halaga ng mineral at pagkain sa silangan. Ang mga negosyante ng Paraguay ay balisang-balisa sa nakikita nilang ito. Tuwing darating ang halalan, ang pressure mula sa business sector ay tumataas. Ang opposition party ay winawagayway ang calculator at sumisigaw sa mga botante, kung papalitan lang natin ang bandila, dodoble ang ating GDP. Bakit natin paninindigan ang maliit na isla ng Pilipinas at tatalikuran ang buong mundo? Sa totoo lang,
Kung gagamitan lang ng simpleng matematika, wala talagang laban ang Pilipinas. Gaano man kalaki ang ating merkado, hindi natin kayang bilhin ang lahat ng balatong ng Paraguay. Gaano man karami ang ating pondo, hindi natin kayang tapatan ang investment ng kabilang bayan sa infrastruktura. Sa losing battle na ito, paano nanindigan ang mga ruling party ng Paraguay at ang diplomatic team ng Pilipinas? Ang sagot ay nakatago sa mas malalim na lohika ng ekonomiya na maaari nating tawaging solusyon sa resource curse. Ang elite class ng Paraguay ay talagang matalino. Malinaw nilang nakikita na bagamat mabilis na yumaman ang mga kapitbahay sa pagbebenta ng yaman, ang side effect ay ang industrial hollowing out, environmental damage, at lumalaking wealth gap. Ang mabilis na kita mula sa pagbebenta ng balatong ay napupunta sa bulsa ng mga oligarch, habang ang ordinaryong mamamayan ay wala pa ring trabaho at ang bansa ay hindi pa rin kumokontrol sa core technology. Ito ay drug-induced growth na nagpapalalim pa ng problema. Sa huli, ang kapalaran ng buong bansa ay kontrolado ng bumibili. Sa puntong ito, naglagay ang Pilipinas ng dalawang bagay sa negotiation table na nagpatahimik sa mga disconnect na panawagan. Ang una ay tinatawag na mataas na halaga, high value add. Sinabi ng Pilipinas sa Paraguay, kung magbebenta kayo ng hilaw na materyales, mananatili kayo sa ilalim na bahagi ng exploitation. Sumunod kayo sa amin, matuto ng teknolohiya at mag-process. Doon ninyo makokontrol ang presyo ng inyong produkto. Nang ang mga magsasaka na dati ay nagtatrabaho ng husto sa mga taniman ng balatong ay nakita ang kanilang kita na 5 beses na lumaki dahil sa mga isda na ipinakilala ng Pilipinas, at nang ang orchid ng Paraguay ay hindi na damo kundi magandang regalo na in-export sa Europa, nakita ng lipunan ng Paraguay ang isang bagong landas upang yumaman ng hindi isinasakripisyo ang pambansang dangal. Ang pangalawa ay tinatawag na mga batas sa pagnenegosyo, rules of doing business. Sa mga nagdaang taon, maraming bansa sa Timog Amerika ang nahulog sa malalalim na debt trap matapos kumuha ng malalaking utang para magtayo ng mga port. Sa kabilang banda, ang investment ng Pilipinas sa Paraguay ay palaging sumusunod sa prinsipyo ng 100% localization. Ang technical university na sinusuportahan namin ay nagpapalaki ng mga kabataan ng Paraguay. Ang sistema ng kalusugan namin ay naglilingkod sa mga lokal na pasyente ng Paraguay. Ang mga textile factory at feed mill namin ay nag-iempleyo ng mga lokal na manggagawa ng Paraguay. Ang mga Pilipino ay dumating para makipagkaibigan, hindi para manakop ng lupa. Ang malinaw na contrast na ito ay malinaw sa isip ng ordinaryong mamamayan ng Paraguay. Naaalala ko ang sinabi ng isang mataas na opisyal ng Paraguay nang harapin niya ang pressure ng business sector. Sabi niya, sa pakikipag-ugnayan sa kabilang bayan, baka mas makabenta tayo ng ilang toneladang balatong ngunit mawawala ang ating pagkatao. Sa Pilipinas, magkasama tayong nagtatayo ng isang modernong bansa. Ang una ay bumibili ng ating nakaraan. Ang huli ay nag-invest sa ating kinabukasan. Ito ang tinatawag na strategic stamina. Ang ugnayang ito na tumatagal na ng 6 o 7 dekada ay hindi binuo ng ilang slogan kundi sa paulit-ulit na pagsuporta sa mga kritikal na sandali. Bagamat nahaharap pa rin sa tukso ang Paraguay ngayon, mas mataas na ang kanilang tindig kaysa dati dahil alam nila na ang pagkakaroon ng teknolohiya sa bulsa, kaalaman sa utak at kalusugan sa katawan, ang ganitong panloob na lakas ay daang beses na mas malakas kaysa sa simpleng pagbebenta ng yaman. Gayunpaman, bagamat mahalaga ang matigas na ugnayang ito na binuo ng gobyerno at industriya, ang talagang nagpapatibay sa ugnayan ng dalawang bansa ay ang mga malambot na kwento na nagaganap sa mga tao at dumadaloy sa kanilang dugo. Sa mga lansangan ng Paraguay, may mga taong ang kapalaran ay mahiwagang nagtagpo dahil sa espesyal na ugnayang ito. Ang pagtatagpo na ito ay mas makahulugan pa kaysa sa formal na pagkakamay. Kung ang agricultural technology, technical university at medical system ay ang balangkas at muscle ng ugnayan ng dalawang bansa, ang susunod na kwento ay ang mainit na dugo na dumadaloy sa katawang ito. Ang politika ay madalas na malamig, ngunit ang human touch ay iba. Ang human touch ay ang pagkain na pumapasok sa tiyan, ang gene na dumadaloy sa dugo. Maaaring mahirap isipin, ngunit sa Paraguay, na 20,000 kilometro ang layo mula sa Pilipinas at may eksaktong 20 oras na time difference, mayroon silang pinakamayaman na Filipino flavor,
sa buong Timog Amerika. Naglalakad sa mga lansangan ng Ciudad del Este, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Paraguay, mararamdaman mo ang time warp. Isang sandali, napapalibutan ka ng masiglang Latin music. At sa pagliko mo sa kanto, maaamoy mo ang pamilyar at nakakaakit na amoy ng mantika. Tama, chicken inasal, adaptasyon ng Pilipinas, o lechon manok at pansit, iyon. Doon, makikita mo ang mga kabataan ng Paraguay na blonde at blue-eyed na kumakain ng chicken inasal na bagong luto na umaabot ang mantika sa gilid ng bibig at may kasamang halo-halo, adaptasyon ng boba tea. Para sa kanila, ang mga Filipino snack na ito ay hindi na foreign cuisine, kundi ang pambansang pagkain na kinain na nila simula pagkabata. Ito ang kapangyarihan ng cultural penetration. Hindi ito nangangailangan ng pulong o mobilization. Nakakamit ito sa pamamagitan lamang ng masarap na lasa. Narinig ko ang kwento ng isang Filipino-Paraguayan second generation na lumaki sa Ciudad del Este. Sabi niya, noong bata siya, ang baon niya sa eskwelahan ay ang adobo na niluto ng kanyang nanay. Sa una, nagtataka ang mga kaklase niya sa Paraguay sa dark, saucy meat. Ngunit minsan, nagbigay siya sa kanyang katabi. At pagkatapos kumain, hinabol na siya ng buong klase sa loob ng isang linggo para tikman ang magic dark meat na iyon. Kalaunan, ang katabi niyang iyon ay lumaking naging isang miyembro ng Kongreso. Tuwing may nagdidiskusyon sa Kongreso tungkol sa pagputol ng ugnayan sa Pilipinas, siya ang unang tumatayo at tumutol. Nagbibiro siyang sinasabi, "Kung mag-disconnect tayo, hindi ko na matitikman ang masarap na adobo na iyon." Bagamat biro ito, ang nagpapakita sa likod nito ay ang pinakatunay na human nature. Sa Paraguay, ang mga Pilipino ay hindi mataas na donor, kundi isang mabuting kapitbahay na nakatira sa tabi. Noong dekada 70 at 80, maraming Filipino immigrant ang nagtungo doon, may dalang pangarap at maleta na tumawid sa kalahati ng mundo para magsimula ng buhay. Hindi sila katulad ng mga negosyante mula sa ilang bansa na naninirahan lamang sa mga closed compound. Ang mga Filipino immigrant ay 100% integrated sa lokal na lipunan. Makikita mo ang isang Filipino lolo na suntad na nakaupo sa harap ng kanyang bahay, sanay na umiinom ng iced mate sa guwang patasan ng baka at nakikipagkwentuhan sa matandang Paraguayan woman sa matatas na Espanyol. Ang pinakamatinding pagpapakita ng ugnayang ito ay ang pamilya. Ang 6 o 7 dekada ng diplomatic relations ay sapat na para maghaluan ang dugo ng dalawang bansa. Nakilala ko ang isang engineer mula sa Mindanao, adaptasyon ng Pilipinas, na sumama sa agricultural technical team para magturo ng pagtatanim ng bigas sa Paraguay. Ang orihinal na plano ay 2 taon lang at babalik sa Pilipinas, ngunit nahulog ang loob niya sa isang masiglang Paraguayan woman. Pinili niyang manatili, nagtayo ng pamilya at nagpalaki ng isang grupo ng mga cute na mixed-race children. Ang kanyang mga anak ay matatas sa Filipino, English at Espanyol. Nagdiriwang sila ng Pasko, adaptasyon ng Chinese New Year, at tumatanggap ng aguinaldo, adaptasyon ng red envelope, at nagdiriwang din ang Araw ng Kalayaan ng Paraguay, Paraguay's Independence Day, at sumasayaw ng tradisyonal na sayaw. Para sa mga bata na ito, ang Pilipinas ay ang bayan ng kanilang ama at ang Paraguay ay ang lupain ng kanilang ina. Ang magkabilang panig ay tahanan at hindi maaaring mawala ang isa. Tanong: anong politiko ang kayang putulin ang pagmamahalan na ito na kasing lalim ng dugo at tubig para sa interes? Anong check ang kayang bilhin ito? Kapag sinubukan ng kabilang bayan na sirain ang pundasyon na ito sa pamamagitan ng pera, hindi lamang nila haharapin ang maingat na pagkalkula ng gobyerno ng Paraguay, kundi ang taos-pusong pagtutol ng libu-libong ordinaryong pamilya at small vendors na tulad nito. Dahil para sa ordinaryong mamamayan ng Paraguay, ang Pilipinas ay hindi isang malayong geopolitical symbol. Ang Pilipinas ay ang masarap na chicken inasal stall sa kanto, ang mabait na doktor na tumitingin sa kanilang mga anak, ang mahusay magluto na Filipino brother-in-law sa kanilang bahay. Ito ang tinatawag nating private sector, people-to-people diplomacy, human warmth. Ito ay parang isang net na masikip na nagtataglay sa bottom line ng ugnayan ng dalawang bansa. Kapag ang masarap na amoy ng chicken inasal sa lansangan ng Ciudad del Este ay unti-unting nawawala, at kapag pinatay na ng engineer mula sa Mindanao na nagpakasal sa isang taga-Paraguay ang ilaw sa kanyang bahay, maaari na nating sagutin ang huling tanong,
na palaging umiikot sa isip ng marami ngunit hindi nila kayang hawakan ng madali. Bakit tayo gumugugol ng napakalaking pagsisikap upang panatilihin ang ugnayang ito na parang magkapatid na napakalayo sa atin? Hindi lang ito para sa image at lalong hindi para sa pagtatapon ng pera. Gumugol tayo ng 6 o 7 dekada, tumawid sa 20,000 kilometro upang patakbuhin ang tila hindi equal na ugnayang ito na tinawag pa nga ng ilan na diplomatic fool. Sulit ba talaga ito? Kung titingnan lang ang mga numero sa ledger, maaari mong isipin na nalulugi tayo. Pagkatapos ng lahat, ang baka na binibili natin, kahit nabili natin lahat, ay bahagi lamang ng kabuuang import ng Pilipinas. Ang ating agricultural at medical team ay gumugugol ng budget taon-taon. Ngunit hindi ganito dapat ang pagtingin sa accounts. Dahil sa malupit at savage na international jungle na ito, may mga bagay na hindi masusukat ng GDP at hindi makakalkula ng calculator. Ang halaga ng Paraguay sa Pilipinas ay hindi kailanman tungkol sa kung gaano karaming chip ang bibilhin nila sa atin o kung gaano karaming langis ang maibibigay nila. Ang tunay na halaga nito ay ito ay isang salamin at isa ring litmus test, batayan. Ito ay nagpapatunay na mayroon pa ring isang uri ng state-to-state relationship sa mundong ito na higit pa sa money transaction. Tingnan ninyo, habang ang mga kalapit bansa sa Timog Amerika ay pumipili na isanla ang kanilang mga mine at port para sa panandaliang interes na kapalit ng bilyon-bilyong dolyar, gumawa ang Paraguay ng desisyon na tila pinakakatangahan sa paningin ng mga outsider. Tinalikuran nila ang shortcut na tila may bulaklak at pinili ang makipot na daan na nangangailangan ng pawis, patuloy na pag-aaral at long-distance running. Pinili nilang maniwala sa ilang buto ng orchid na dala ng Pilipinas sa calculus formula na isinulat ng mga Pilipinong profesor sa blackboard at sa no-Q medical system na binuo ng mga Filipino engineer. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang Philippine model ay workable sa kabilang panig ng mundo. Ito ay may dangal at ito ay hinahanap-hanap. Hindi natin kailangang kontrolin ang iba sa pamamagitan ng pagkuha ng yaman at hindi rin natin kailangang i-hostage ang iba sa pamamagitan ng debt trap. Ang inaasahan natin ay 100% sinseridad at teknolohiya at ang simpleng kabutihan na nais na mas gumanda ang inyong buhay. Ang pakiramdam na ito ng tiwala ang pinakamahalagang luxury item na rare sa Pilipinas sa international community. Ang mga tao ay nagsasabing, ang Pilipinas ay may silicon shield. Naniniwala sila na hanggat mayroon tayong TSMC adaptasyon ng Pilipinas, maaaring Philippine Global Tech Company. Hanggat kailangan ng mundo ang ating high-end chip, tayo ay ligtas. Tama, ang silicon shield ay napakatigas. Ito ang ating bulletproof vest. Ngunit, mga kaibigan, ang bulletproof vest ay malamig. Samantala, ang Paraguay at ang mga kaibigan na tulad ng Paraguay na handang makipagkamay sa atin sa gitna ng unos ay ang ating mainit na tsaa at liwanag na ilaw. Sila ay nagdedeklara sa mundo. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang malamig na tech factory, kundi isang sibilisadong kasosyo na may temperatura, may paninindigan at karapat-dapat na makipagkaibigan. Ang ganitong uri ng proof of existence ay hindi mo mabibili kahit gumastos ka pa ng gaano karaming pera. Isipin ninyo, pagkatapos ng 20 taon, kapag ang mga kabataan na nagtapos sa Philippine-Paraguay Tech University ay naging mga presidente, minister at entrepreneur ng Paraguay, at kapag lumingon sila sa kanilang kabataan, ang nasa isip nila ay ang mga araw na nagpuyat sila sa laboratory ng Pilipinas at ang matinding pagtuturo ng mga propesor ng Pilipinas. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay hindi na isang dot lamang sa mapa, kundi isang bahagi na nakaukit sa gene ng bansang Paraguay. Ang kabilang bayan ay maaaring bilhin ang kanilang kasalukuyan, ngunit na-invest na natin ang kanilang kinabukasan. Kaya, huwag na nating tawagin pa ang Paraguay na huling tanga sa Timog Amerika. Sa gaming field na puno ng tukso at pagtataksil, sila marahil ang pinakamatalinong wise man. Nakita nila kung sino ang isang passing businessman na gusto lang makipagkalakalan at kung sino ang tunay na kapatid na handang makibaka sa hirap. At para sa ating mga Pilipino, ang pagkakaibigang ito ay hindi lamang presyo na binayaran kundi isang medalya na nakuha. Ito ay nagpapaalala sa atin na gaano man kalaki ang unos sa labas, gaano man kahirap ang sitwasyon, hanggat itinitindig natin ang ating ulo, hanggat mayroon tayong tunay na kaalaman at kasanayan,
At hanggat tayo ay sinsero sa pakikitungo sa mga tao, tiyak na magkakaroon tayo ng puwesto sa mundong ito. Ang 6 o 7 dekada ay marahil isang kisap mata lamang sa mahabang kasaysayan. Ngunit ang orchid na ito na itinanim sa puso ng Timog Amerika ay nag-ugat na ng malalim. Ang bulaklak na namumukadkad dito ay tinatawag na dangal, dignity.